Patawarin ako ng Panginoon pero hindi po talaga yung totoong pastor. Tinawag ni Manny Pacquiao si Apollo Kibuloy na hindi daw totoong pastor. At meron ding risback si Pacquiao na ayon sa kanya, nakarma daw si Manny dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, boxing at pagka-presidente. Maganda to. Naintindihan ko naman na masakit yung sunod-sunod na pagkatalo mo. Yung sunod-sunod na karma mo. Yun ang pahayag at raceback ni Pastor Apollo Kibuloy. Maniwala ba kayo sa sinabi ni Manny Pacquiao, dating senador, na si Pastor Apollo Kibuloy ay peking pastor? At kung peking pastor, alam nyo ba, siya ay nagtuturo din ng peking Diyos. Yon ang tinatawag na Oneness Theology. Ano po ba yung Oneness Theology? At sino ang nag-imbento niyan? Ating tatalakayin ito, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, samahin ninyo ako. Kumusta? Muli itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung napadaan ka lang sa ating channel at bago ka lang, ating inaniyahan na huwag kalimutang mag-like sa ating live, mag-subscribe kung napadaan ka lang o bago ka lang, at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. Maaari din kayo makasuporta sa ating channel sa pamamagitan ng Super Chat sa YouTube o Super Thanks o membership sa YouTube natin, mga kapatid. Kumusta sa lahat? At bago natin sasagutin si Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa kaniyang maling interpretasyon sa Oneness. Ano yung Oneness? Ang Ama at ang ating Panginoong Hesus ay iisang persona. Pero ang problema, yung Panginoong Hesus nagiging si Pastor Kibuloy na. Meron tayong raffle ngayon dahil Lunes ngayon. Huwag niyo na lang ulit-ulitin pa, kasali na kayo. Isulat nyo lang, I am Catholic. Huwag nyo nang ulit-ulitin pa, I am Catholic lang. At ang raffle natin ay itong t-shirt, Veritas Vos Liverabit. Ito, the truth shall set you free. At sa likuran nito, may ngayon ko lang to nakita. Bro Wendell Talibong, pananampalataya at katuwiran. I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Si Saint Cyril of Alexandria. So, lima nito. Huwag niyo ka nang ulit-ulitin pa. I am Catholic lang. So, kasali na kayo sa ating raffle. Pero, ito, t-shirt, So, ito. At sa code, ito. Ipapadala namin sa Mabunot. Pero, yung
mabunot natin na pangalan tulad sa nakalipas na bunutan natin, pagsakaling more, okay, pagsakaling may nabasa kasi ako. Wala kayo. Di kayo mag-comment, matawag ang iyong pangalan. Pagkatapos di kayo mag-comment na please, papalitan natin. Ha? Okay? So, welcome sa lahat. Dami nang pumasok. Ang problema lang nito, pag mabunot, wala. Tulad sa nakalipas na nabunot sana, wala. Ito, t-shirt to. Papadala namin. So, okay. At bago ang bunutan natin, mga kapatid, sa pagkakataong ito, tatalakayin natin itong aral ni Pastor Apollo Kibuloy. Ano daw ang aral niya? Kaugnay ito sa Wanes. Ito'y aral ng mga Pentekostal. Pakinggan muna natin si Pastor Apollo Kibuloy. Continuously want to divide them because you are so doctrinally deceived by Athanasius and you want to hold on to that. Your interpretation here is just a promotion of what I already know. That you don't believe in one God, you believe in three gods. Yon. Ang Trinity para kay Pastor Apollo Kibuloy ay three gods daw. Mali. Yun ang doktrina ng tinatawag na Oneness Theology. Ano po ba yung Oneness Theology? Alam nyo ba yan? Yun ay kadalasang turo ng mga Pentekostal na sumulpot noong 1913 sa Los Angeles, tulad nila ni Frank Ewart, nila ni Glenn Cook, mga kapatid, at iba pa. At napulot iyan ni Kibuloy. Tinuligsa niya nga na ang doktrina daw ng Trinity ay nanggaling kay Athanasio. Na-deceive daw tayo ni Athanasio. Pero kung i-trace natin din ang Oneness Theology, abay, made in US lang pala yan. Nila ni Frank Ewart, Glenn Cook, at iba pa mga Pentekostal. So, sinasabi nitong grupo ni Pastor Apollo Kibuloy, ang wanted na pastor ngayon, na kasalukuyang nagtatago at ipanakita, no? Na sabi nila, ang Panginoong Hesus umano ay siyang Ama. Ang Panginoong Hesus ay isang persona sa Diyos Ama. Totoo po ba itong kanilang imbintong doktrina? Natural hindi. Ito ay kalabisan sa pagbibigay ng kahulugan sa talata. Bagamat ginagamit din ni Pastor Apollo Kibuloy sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, na sinabi ng ating Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. So, ang konklusyon, ang ating Panginoong Hesus at ang Ama ay iisang persona. Totoo ba yan? Paano natin sasagutin ito? Mga kapatid, ating lilinawin at sasagutin ang maling akala nila sa Trinidad na ang Trinity ay aral na tatlong Diyos. Mali. Bagamat ginagamit din nila ang Juan Kapitulo 10, versikulo 30 na ako at ang Ama ay iisa, kung tingnan din natin sa Juan Kapitulo o Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, ginagamit nila na tinatawag ang ating Panginoon Jesucristo na walang hanggang Ama. Kaya pinahawakan nila na
ang ating Panginoong Hesus ay iisang persona sa Ama. Mali po. Bakit? Dahil kung tingnan natin sa Biblia, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay tinatawag na kinalugdan at pinarangalan siya ng Ama, San Mateo Kapitulo 3, versikulo 17. At kinilala rin siya na kaniya, lalo na sa kanyang mga alagad, bilang bugtong anak ng Diyos. Yun ang sabi ni San Pedro. Hoyos Theo, bugtong anak ng Diyos, San Mateo Kapitulo 16, versikulo 16. At ayon din sa Biblia, kung tingnan natin ang mabasa sa, gusto kasi ng iba, letra por letra, kung tingnan natin ang mabasa sa Juan Kapitulo 1, versikulo 18 sa ang salita ng buhay Biblia. Ito ang ating mabasa. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Pinakinggan ko ang aral ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. At lumitaw na hindi lang heresy of modalism, yung modalismo, na erehiya ng 2nd and 3rd century, meron pang partialism. Ano ba yun? Yun, tatalakayan natin. So, ang doktrina niya, may iisa lamang na persona sa iisang Diyos. Si Jesus ay ang Ama. Iisang persona. Hindi tatlong persona dahil para sa kanila, pag tatlong persona, abay, tatlong Diyos na umano. Mali yun. Okay. Pakinggan muna natin si Kibuloy. Pastor, sino po yung nagsasalita pagkatapos na mabautismuhan Disipulo niya to. Panginoong Jesucristo? Di po ba may anak, may Ama at may Holy Ghost? Di po ba sila ang tinatawag na Holy Three? Sino yung nagsasalita? Di po ba may Ama? Holy Ghost daw umano. May Holy Ghost. Di po ba yun ang tinatawag na Holy Three? Ang sagot ni Pastor Apollo Kibuloy. Well, tulad din ng magpaandar ka ng sasakyan. Yan. Tulad sa magpaandar ng sasakyan. Pansinin ninyo, mga kapatid, ang kaniyang analogy. Itong analogy ito, maliban na ang erehiya ni Kibuloy, heretic teaching ay modalism, nadagdagan pa ng partialism. Ano yung partialism? Ito ang kaniyang analogy. Merong makina, di ba? So, tulad sa isang sasakyan, ang tinatalakay niya sa sasakyan, isang makina. Tulad sa, ang pagka-Diyos ba tulad daw sa isang sasakyan, may isang makina. Ang makina, hindi yan sasakyan. Part lang yan sa sasakyan. Yun ang tinatawag, pag gagamit ka ng analoging ganito, partialism. Ang partialism nagtuturo na ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, tag 1/3 ang kanilang pagiging Diyos. Ibig sabihin, part lang. At magiging buong Diyos, 100%, kung silang tatlo ay magkakaisa. Yan. So, balikan natin ang kaniyang analogy, Ang analogy niya, isang sasakyan. Ang sasakyan ay meron daw makina. Nakalimutan yata ni Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed na appointed son, na ang makina ng sasakyan, hindi yan 100% sasakyan.
Ang sasakyan, 100% dahil may makina gasolina. Para masakyan siya. Pero makina, part lang yan. Hindi yan sasakyan. Okay, tuloy natin. Pansinin ninyo ang partialism heresy ni Kibuloy. Ang Panginoong Jesucristo. Di po ba may anak, di po ba may anak, may ama at may Holy Ghost? Di po ba sila ang tinatawag na Holy Three? So, sabi niya sa nagtanong na may ama, anak, at espiritu, di po ba ito ay tinatawag na Holy Three? Okay. So, merong sagot si Kibuloy. At maliban na ang kanyang doktrina, erehiya na tinatawag na modalism, no? Dinagdagan pa ng partialism dahil part lang ang kanyang tinatalakay dito. Yung partialism, mga kapatid, ito, pakinggan ninyo. Well, tulad din ng magpaandar ka ng sasakyan. So magpaandar ka ng sasakyan. So, bakit tinatawag partialism? Part ang kaniyang analogy. Hindi yung tinatawag na 100%. Ang pagka-Diyos kasi ng tatlong persona sa iisang pagka-Diyos, hindi yan part lang ang Espiritu Santo sa pagka-Diyos. Ang anak part lang sa pagka-Diyos ng Ama, hindi. Kundi 100% fully God. Okay. Partialism. Merong makina, di ba? Merong makina. So, dahil merong makina, bakit? Ang makina ba'y sasakyan na? Kahit pa merong ligid, gulong. Ang gulong ba'y sasakyan na? Okay. So, tulad ng sasakyan, may makina. Amen. May tunog. Yes. Yung makina. Yung tunog daw, ang makina may tunog. So, ang tinatalakay ni Kibuloy dito, part lamang sa sasakyan. Hindi ang kabuoang sasakyan. Kaya maling analogy ang ginagamit ng self-proclaimed appointed son daw. Dahil, di niya, na sa kanya mismong analogy, mga kapatid, di niya alam na maling-mali sa Trinity kung gamitin. Ito'y ereheya na tinatawag na partialism. Part lang, bahagi lang. Tuloy natin. Merong usok na lumalabas sa makina. Merong usok. So, ilan na yon? Sabi niya, sa part lang ng sasakyan, merong makina. Merong tinig. Merong usok. Yung usok, hindi yun sasakyan. Yung tinig, hindi rin yan sasakyan. Part lang yan sa umaandar na sasakyan. Okay, tuloy natin. Yung bang usok na lumalabas sa tambutso, yung makina at yung ugong ng makina, ilan yun? Ilang makina yun? Isa lang. Yan ang kaniyang analogy. Dahil ang makina, yung umaandar, yung usok, ilan ba umanong sasakyan yon? Nakalimutan siguro ni Kibuloy na ang Trinity ay hindi iyon. Part lang ang pagka-Diyos ng Ama, ng Espiritu Santo at ng Panginoong Hesukristo. Kundi 100% talaga fully God. Sa iisang Diyos na may tatlong persona na di talaga nila naunawaan. Okay, tuloy natin siya. Di ba? Kaya yung sinabi ng Ama na, yung sabi ni Jesus Christ na sabi niya kay Felipe, nanat ni Felipe ang Ama. Yung amang sinasabi mo dito, yung may boses na narinig. Tapos sinabi mo, sino yon? So, sino yon? Alang naman yung boses na yan ay nag-iiko. Si Felipe nagtanong din Pakita mo nga sa amin yung Ama na narinig namin noon.
Sapat O na na mali. Hindi sinabi ni Felipe, dinagdagan ni Kibuloy ang nakasulat. Ang sabi ni Kibuloy, ipakita mo sa amin yung amang narinig namin noon. Hindi naman sinabi yan ni Felipe na ganyan talaga ang mabasa sa Biblia. Dinagdagan ni Pastor Apollo Kibuloy ang nakasulat. Ipakita namin ang ama na narinig. Di iyan ang nakasulat, Pastor Kibuloy. amin. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Bakit sinabi mong ipakita ko sa iyo ang Ama? Oh. So, kaya nga wonderful siya. The fullness of the Godhead nasa sa Kanya. Di ba Colossians 2:9? Oh, fullness. Wala tayong problema na fullness of Godhead sa pagka-Diyos nasa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Dahil siya at ang Ama at ang Espiritu Santo ay iisa. Una, isa sa mga ginagamit nilang argumento, lalo na, tatalakayin muna natin, dahil maliban na may tumatanggap tulad ni Kibuloy na ang ating Panginoong Hesukristo ay iisang Diyos. Tinatanggap niya. Meron namang sekta na hindi tatanggap ng ating Panginoong Hesukristo ay iisang Diyos, kundi siya ay tao sa likas na kalagayan lamang. At ang iisang Diyos ay ang Ama. Pero, pinuputol nila ang nakasulat sa Biblia. Kung mapansin ninyo, ginagamit nila, mga kapatid, yung unang Korinto 8:6. Pero kung unawain natin mabuti ang konteksto sa Biblia, dito makita natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos at hindi iba, hindi siya ibang Diyos sa nag-iisang Diyos, ngunit ibang persona sa Ama. Kung pansinin ninyo, ginagamit ito sa Iglesia ni Cristo, itong unang Korinto, kapitulo sa 8, versikulo 6. Ito kasi ang mabasa, mga kapatid. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumilikha sa lahat ng bagay. At nabubuhay tayo para sa Kanya. Pansinin ninyo, mga kapatid, itong talatang ito, Juan 8:6, puputulin nila yan. Pagtsap-tsapayin nila yan. At iniiwasan nila ang karugtong. Pagkatapos, may konklusyon na sila agad. Di po ba nakasulat, isa lamang ang Diyos? Kaya, ang katanungan nila, kung may iisa lamang na Diyos, may iisa lamang na Diyos, kung si Kristo ay Diyos, ilan na ang iisang Diyos? Yon, mag-ingat sa ganyang tanong nila. Pero, parang maunawaan nating mabuti, ating ituloy lang itong mabasa, mga kapatid. Dahil dito natin makita na may iisang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi ibang Diyos sa iisang Diyos, ngunit ibang persona sa Holy Trinity. Ituloy natin pagbasa. Ito kasi ang nakasulat talaga, mga kapatid, sa unang Korinto 8:6. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. At nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. At sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. See? Napakalinaw ang nakasulat. Kaya nga pala, bakit yung mga ministro ni Felix Manalo pinuputol, pinagchap-chap itong talatang ito, mga kapatid.
Ano makita natin sa talata? Ang Ama naglikha sa lahat ng mga bagay. Pero anong karugtong na pinuputol nila? At si Jesus nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Di po ba malinaw na pareho silang manlilikha sa lahat ng bagay ayon sa naturang talata, ngunit pinuputol? So kung manlilikha ang ating Panginoon Jesucristo ayon sa talata, at kung ang pagiging manlilikha, creator mga kapatid, ay katangian ng Diyos, ayon sa mabasa natin sa Isaiah Kapitulo 4, versikulo 24, ayon sa Episo Kapitulo 3, versikulo 9. So therefore, ano ang lagay ng ating Panginoong Jesucristo sa talata sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6? Bilang creator. So, ibig sabihin, siya ba'y nanatiling Panginoon lang, hindi Diyos? O Diyos ba siya? Kaya, mali din ang unawa sa mga gumagamit dito sa talata upang patunayan nila na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Dahil pinuputol nila. Kaya mag-ingat mga kapatid sa mga namumutol. Lalo na sa unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6. Dahil kung di natin ituloy pagbasa, abay mukhang tama sila. Kung hindi natin unawain ng husto ang mabasa sa naturang talata. Pero kung pag-aralan natin, napakalinaw mga kapatid, na ang sinasabi sa naturang talata, isang malakas pa nga na patunay sa Holy Trinity, sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Atin itong tatalakayin mga kapatid. Ayon sa konteksto sa naturang talata. Dahil sa naturang talata may iisang Diyos lamang. May iisang Diyos lamang. Hinihiwalay ito sa isang kama, di po ba? Ang Ama. So, yung Ama ay isang persona. Nabuhat galing sa Kanya, tinutukoy ang Ama, ang lahat ng bagay. So, yan. Malinaw. At, meron pa. Sa atin ay may iisang Diyos lamang, Ama. Pero ituloy, ang karugtong, meron ding binanggit yan na anak. Sa ating mga Katoliko, mga Kristiyano, may iisang, hindi tatlong Diyos ang persona. May iisang Diyos lamang, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos tinutukoy sa talata, una, ang Ama na sa Kanya ay mula ang lahat ng mga bagay. Totoo naman mga kapatid na ang Ama, buhat ang lahat ng mga bagay. Dahil siya ang Diyos na manlilikha. Tinutukoy sa talata na may iisang Diyos. At ang Ama ay nag-iisang Diyos dahil Diyos ang sa kalikasan ng Ama mga kapatid na lumikha sa lahat ng mga bagay. Isang Diyos lang ang taga-paglikha. Di po ba? Dahil si Kristo ang Diyos na tagapagligtas, kung tingnan natin ang Tito Kapitulo 2, versikulo 13, hindi siya ibang Diyos sa Ama, kundi ibang persona siya sa Ama. Tingnan natin ang mabasa sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13. Ito ang ating mabasa. Nahintayin yaong mapalad, napakasa, at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ano daw? Ang ating Panginoong Jesucristo? Dakilang Diyos at tagapagligtas.
Okay, balikan muna natin ang unang Korinto 8:6, mga kapatid. Kung letra por letra ang pag-unawa nila dahil may iisang Diyos sa unang Korinto 8:6. Di po ba kung ituloy natin pagbasa, may iisa din palang Panginoon at si Jesucristo lamang. Kaya kung di maaaring Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil may iisang Diyos ang Ama, abay, lilitaw na di maaaring Panginoon din ang Ama dahil si Jesus binanggit sa naturang talata na nag-iisang Panginoon. Di po ba? Kaya nga pala, iniwasan nila. Kung ating sundin, mga kapatid, ang talata ay sinasabi na may iisang Diyos at may iisa din Panginoon. Kung ating sasakyan ang kanilang argumentong butas, ibig sabihin na hindi magiging Panginoon ang Ama. Dahil malinaw na sa Biblia, merong iisang Panginoon. Hindi dalawang Panginoon, hindi tatlong Panginoon. Napansin niyo ba ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4 sa Hebro, mga kapatid? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Iisang Panginoon, hindi dalawang Panginoon, hindi tatlong Panginoon. Mga Efeso Kapitulo 4, versikulo 5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yun. Napagkalinaw, mga kapatid, sa nakasulat sa talata. So, balikan natin. Ang Espiritu Santo, pinakilala din sa Biblia bilang isang persona ayon sa 2 Korinto Kapitulo 3, versikulo 17. Sa makatuwid, ang ating Panginoong Hesus ay hindi ang Ama. Kung ang Ama ay may sariling pagpapasya, gayon din ang anak. Kung basahin natin ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 42. Hindi maaaring magkaroon ng dalawang magkaibang pagpapasya ang nag-iisang persona sa Juan Kapitulo 8, versikulo 4. Yun din ang ginagamit, mga kapatid, sa anti-Catholic, kahit na sa mga Muslim. Ginagamit din nila ito, no, na talata. No. Kaya mas mabuti siguro may mga nag-comment na katanungan dito sa susunod. Sige, bigyan ko kayo ng Zoom para makapasok kayo at magtanong, ha? Sa susunod, bigyan ko kayo. So ng Zoom para okay. Balikan natin, mga kapatid. Pag-aralan natin mabuti ito. Lalo na ang buong kabanata sa Juan Kapitulo 17 na ginagamit din ng mga antay sa pagkadiyos ng ating Panginoon Jesucristo. Dito sa Juan 17, 1-3, mga kapatid, nagbigay ng sapat na detalye upang maunawaan natin ang di mababagong ugnayan ng Ama at ng Anak. Sa makatuwid, ang Anak ay hindi maaring siya ang Ama. Bakit? Ating pag-aralan muna. Dahil itong ginagamit na Juan 17, 1-3, ito din ang ginagamit ng mga Iglesia ni Cristo, mga Muslim, upang patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Pero, alam nyo ba, mga kapatid, dahil sinasabing ang Ama ang nag-iisang Diyos, only kasi ang ginagamit. Kung isasarado nila ang kanilang pag-unawa sa salitang only, na wala nang iba dahil yon
madalas na tanong ng mga ministro na di tatanggap kahit na sa mga Muslim, na di tatanggap sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo sa pampublikong debate, at kahit na sa online debate, no? Ang tanong nila, mag-ingat. Dahil ito mga kapatid, kadalasan, pag sinasabi bang ang tunay na Diyos, only, meron pa bang iba? Yan. Dahil nakasulat, isang Diyos. So, meron pa bang iba? Yan ang kanilang argumento, mga kapatid. Una, balikan natin. Kung isarado nila. Dahil, ganon din ang ginagawa nila dahil sabi ng mga Muslim, di po ba sa Biblia ninyo, sinabi ng Diyos sa Deuteronomio, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. O isa lamang Diyos, only. So, kung ay sasarado talaga nila ang pag-unawa sa only, mga kapatid, dahil sa salitang only, ibig sabihin sa Biblia, kung babasahin natin, si Noe lang ang nakaligtas sa baha, hindi kasama ang kaniyang buong pamilya. Bakit? Okay. Tingnan niyo ang Genesis Kapitulo 7, versikulo 23. Ito ang mabasa natin sa Genesis 7:23. They were wiped off the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. Nakita niyo ba? No? So, ginagamit dito na only Noah dahil may salitang only Noah ang nanatili. Pero, may conjunction diyan. And, yung only was left, hindi lang si Noah ang tinutukoy, kundi yung kasama ni Noah na kanyang pamilya na nakaligtas sa baha. Kaya, napaka-parallel at nakaugnay yung Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3, mga kapatid, sa only true God and Jesus Christ. Ngayon, punta tayo sa argumento ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron pa tayong katanungan pala na answeran ninyo. Mamili kayo. No? Sino pipiliin ninyo? Ito. Mamili kayo. Sino pipiliin ninyo? Si Felix Manalo Isagon, na nagtatag ng Iglesia ni Cristo sa Hulyo 27, 1914. Si Eliseo Soriano, na nagtatag ng kanyang iglesia, Church of God International Incorporated, na may programang Ang Dating Daan, April 25, 1980. Si Apollo Kibuloy, na nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ noong September 1, 1986. At ang ating Panginoon Kristo, na nagtatag ng Simbahang Katoliko sa taong 33 AD Anno Domini. Lahat ng mga kasaysayan nagpapatunay diyan na walang ibang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo kundi ang Simbahang Katoliko lamang. Okay. So, si Pastor Apollo Kibuloy na wanted ngayon ay isa sa mga tumutuligsa sa Trinity. Dahil para sa kanya, ang Trinity ay tatlong Diyos. Mali po. Kung tingnan natin ang mabasa sa The Voice, dahil gusto sila letra for letra, itong mabasa natin sa The Voice, mga kapatid, Bible. Sa Matthew Kapitulo 28, versikulo 19, Go out and make disciples in all the nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Ano daw? Triune God.
Father, Son, and Holy Spirit. So, tatlong Diyos ba yan? So, pansinin niyo, kahit binanggit ang tungkol sa bautismo, tungkol sa binyag, pero nandyan ang konsepto ng Trinity, yung Triune God. Dahil binanggit yung tatlong personas sa isang pangalan, singular name, and not plural names. Pero bakit singular name? Gayong tatlo ang binanggit na persona sa San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Kung tingnan natin ang Revelation chapter 19 at chapter 16, verse 9, ito ang mabasa natin mga kapatid. People were burned by the scorching heat and blasphemed the name of God who had power over these plagues. And they did not repent or give him glory. So, dito na pansinin niyo ang mabasa natin sa naturang talata na referado ang Diyos may iisang pangalan, hindi maraming pangalan, lalo na sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 20. Blessed be the name of God forever and ever, for the wisdom, power, and His. So, name. Hindi names. No. Ang mabasa natin dito sa naturang talata, mga kapatid. No? Bakit singular? Name. Dahil patungkol yan sa isang pangalan ng Diyos, name of God, o God's name. At ang singular name, napaloob diyan ang tatlong persona, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo, San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Kaya, biblical ang aral sa nag-iisang Diyos sa tatlong persona na tinatawag na Trinity. Alam natin mga kapatid na binigyan tayo ng katalinuhan. No? Pero kailangan din tayong susunod sa aral ng Simbahang Katoliko dahil ang Simbahang Katoliko ay siyang pillar of truth. Hindi yung Biblia. Yeah. Lumitaw ang iba't ibang mga heretiko. Yung mga heretics teaching. Yung modalism. Na merong isa lamang na persona ang Diyos. Dahil kung tatlong persona, therefore para sa kanila, tatlong Diyos. Kung tingnan natin ang Biblia, alam naman natin ang Ama ay Diyos. Unang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 6, balikan natin, ito ang pinutol nila. Yet there is for us only one God, the Father, who is the creator of all things, and for whom we live. And there is only one Lord, Jesus Christ, through whom all things were created and through whom we live. Ayan ang mabasa natin sa banal na kasulatan. Ang Ama ay Diyos. Ang tanong, ang anak ba ay Diyos? Natural. Kung gusto sila letra por letra, basahin natin ang salita ng buhay. Ginagamit ito ng Iglesia ni Cristo. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Sumalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kaya, yung mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, at kahit mapakinggan natin sa kanilang TV, na walang mabasa sa Biblia, Diyos Anak. Mali, meron. Baka iniwasan lang nila, kundi man nila natunton. Ang tanong,
ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ay tingnan natin ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 4. Ito po ang mabasa natin mga kapatid sa naturang talata. No? Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo maisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So, dito malinaw pinakilala ni San Pedro na ang Espiritu Santo ay Diyos. Tanong, kung ang Ama ay Diyos at kung ang Anak ay Diyos, kung ang Espiritu ay Diyos, tatlo na ba ang Diyos? Itong babasa natin sa 1 John chapter 5 verse 7. And there are three who give testimony in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ano daw? Hindi sinabi dito, and these three are three. Malinaw ang nakasulat, and these three are one. At itong these three are one, na sabi nila, wala namang mabasa sa Biblia salitang Trinity. Yun ang akala nila. Bakit? Wala nga ba? Ito, ang mabasa natin sa Revelation chapter 7 verse 10. Sa Amplified Bible, salvation belongs to our God. Di ba gusto nila letra por letra? Sige. Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and God the Trinity, we owe our deliverance. O see? Meron nang mabasa letra por letra. Kaya mali yung sinabi nila na walang mabasa letra por letra, mga kapatid. No? Kaya, nandyan ang mabasa sa Biblia ang Trinity, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu, at itong tatlo ay iisa, hindi tatlong Diyos. Dahil ang tinutukoy ni Pastor Apollo Kibuloy na John chapter 10 verse 30 sa Amplified Bible, itong mabasa natin, I and the Father are one in essence and nature. So, napakalinaw mga kapatid sa nakasulat sa Biblia. Kaya, itong argumento nila na tatlong Diyos, mali. Maling-mali para sa kanila, para ni Kibuloy at iba pang mga Oneness, mga kapatid, na yumayakap sa Oneness theology, na ang banal na Trinidad ay paniniwala sa tatlong Diyos. Mali na interpretasyon. At yun din ang paniniwala ng mga Muslim, na ang Trinity ay tatlong Diyos. Ang problema lang sa footnote ng Quran nila, ang ikatlong Diyos umano ay ang mahal na Birhen Maria. Nasa footnote yan, mali din. No? Maling-mali. Kaya, itinuturo ng simbahang Katoliko na may tatlong Diyos, kundi may iisang Diyos sa tatlong magkaibang persona. Pero itong
analogy ni Pastor Kibuloy na ang Diyos tulad sa isang sasakyan. Di niya na pansin na ang analogy ito ay isa pa lang dagdag erehiya na aral. Ito'y partisim. Partisim. Na dahil ang Diyos hindi part, kundi buong pagka-Diyos talaga. 100%. Hindi yung 1/3 lang ang Ama, 1/3 lang ang Anak, 1/3 lang ang Espiritu Santo, at itong tatlo ay 100%. Pero, tag 1/3 lang sila. Walang pagkakaiba sa analogy ni Kibuloy na ang pagka-Diyos ay tulad umano sa sasakyan. Tambutso, yung makina at Yung sasakyan may tambutso. Ako, pastor naman. Yun po bang tambutso, pastor? 100% sa sasakyan na yon. Nakakita ka na ba ng tao na sumasakay ng tambutso? Ano ba yan? Okay. Sa kaya, maling analogy ginagamit niya. Ang pagka-Diyos tulad ng isang sasakyan. May tambutso. ugong ng makina. May makina. Hindi napansin niya. Yung binanggit niya, part yun sa sasakyan. Hindi yun ang kabuuan sasakyan. Okay, tuloy natin. Ilang makina yun? Isa lang, di ba? Isa lang makina. Tama. Isa lang ang part niya. Pero hindi yun ang makina ay ang buong sasakyan mismo. Dahil daming nagbibinta ng makina, hindi yun sasakyan pa. Kung mag-iba yung part ng makina, pwede ka makabili. Pero hindi yung buong sasakyan. Okay, tuloy natin. Kaya yung sinabi ng Ama na, yung sabi ni Jesus Christ na sabi niya kay Felipe, nanat ni Felipe ang Ama. Yung amang sinasabi mo dito, yung may boses na narinig. Dito, dinagdagan na naman niya ang nakasulat sa Biblia. Kaya mag-ingat talaga mga kapatid. Dahil ang pagkadaya pwede nating maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. So, sa pagkakataong ito, okay, mag-raffle na tayo. No? At sana ang ating mga kapatid, kunin ko muna yung mga pangalan niyo. Sana, pagtawag sa pangalan ninyo, nandyan na talaga. 5 lang nitong t-shirt. No? Pang-birthday to? Ay, 10 daw. 10 daw. 10 nito, pang-birthday. Kasabay kami ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay. Eto, 10 nito, papadala namin. Sige. Hope na nandyan talaga. Pagtawag, hope na mag-comment kayo ng present. Okay. Kukunin ko muna yung mga pangalan yan. Dami na ba? No? Maraming salamat po sa mga nagsubaybay natin. Sa ngayon, umaabot tayo sa views natin sa mga nag-comment, current viewers. Sa comment lang yan, 943, pero sa kabuuan na hindi pumasok sa pag-comment, ang nanood natin 9,520. Salamat po. Okay. So, kunin ko muna yung mga pangalan ninyo. Hope na pag matawag, pag mabunot, ang dami nito. Grabe. No? Dami ba ninyo?
So, sandali muna. Copy-paste ko muna yung mga pangalan ninyo. Sana na mabunot. 10 ngayon ha, 10. Huwag niyong kalimutan. Kaya, sana di tulog ang mabunot. Sayang naman, t-shirt papadala namin. Oh. Oh. So, sana gising talaga. Okay? So, nagsimula tayo ng raffle ngayon. Ito, t-shirt. Sa Bro Windel Talibong pa, pananampalataya at katwera, no? I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Saint Cyril of Alexandria. So, ang ganda nito. Okay? Simulan na natin, mga kapatid. Sino kaya ang mabunot natin sa t-shirt na ito? Okay? Tingnan natin. Simulan na natin. Unang bunot ngayon. Okay, tingnan natin. Unang bunot, ha? Unang bunot. Okay? Unang bunot. Sino kaya ang mabunot natin ngayon? So, ngayon, unang bunot para sa t-shirt. Ito. 10, ha? 10. 10 ngayon. Jojo Shop TV. Tingnan natin kung nasa linya si Jojo Shop TV. Mag-comment ka ng present. Jojo Shop TV. Magbilang ako ng 10, ha. Pag wala, palitan natin. Okay, Jojo Shop TV. Mag-comment ka ng present. 1. Asan? Okay. Yes. Congratulations. No? Congratulations. Present. Nag-present na siya. Congratulations. Jojo. Okay, yung tunay mong pangalan, ha? I-text mo. Yung tunay na pangalan at proper address, ilagay mamaya diyan ang number. Okay? So, congratulations sa unang bunot. Okay. Punta tayo sa pangalawa. Pangalawa na. 10 ito. Congratulations, Jojo Shop TV. Okay. At ilagay ninyo ang size ninyo, ha? Kung anong size. Okay. Sa mga nabunot. Ito. Pangalawa. First Protestanting bangag pa. Okay, para nakita ko ito. Sige nga, mag-comment ka ng present. Kung nasa linya ba si bangag ngayon, Protestanting bangag. Mag-comment ka ng present. Where are you? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ko yan kanina. 5, 6, 7, 8. Natulog na ata. 9, 10. Sige. Baka mamaya, no? Makagising lang yon. Ha? Asan ka na ba?
Bangag talaga. Okay. Baka mamaya, no? Sige, tingnan natin. Okay, pangalawa, pangalawa. 10 ito. Dahil wala na. Kanina nakita ko yun. Pero nung wala ngayon. Natulog na. Sige. Next tayo. Next. Pangalawa pa ito, ha? Pangalawa. Okay. Sino to? Pangalawa. Si Jocelyn Importante. Okay, tingnan natin kung nasa linya si Jocelyn Importante. Importante talaga na mag-comment ka na present. Okay? Jocelyn, mag-comment ka ng present. Okay. Sige, tingnan natin. Jocelyn Importante, where are you? Mag-comment ka ng present. Magbilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala. 10. Wala si Jocelyn ang importante. Wala na. Sige, palitan natin. Palitan natin. Wala. Dalawa na ang wala ngayon. Okay. Nabunot natin. So, tingnan natin. Wala si Jocelyn importante. Wala si protestante. Ngayon, pangalawa pa to, ha? Sino ngayon? Pangalawa? Si Desiree Dorian. Okay, tingnan natin kung nasa linya si Desiree Dorian. Mag-comment ka ng present. Desiree Dorian, mag-comment ka ng present. Magbilang ako ng 10. Desiree Dorian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wala pa rin. Wala din. Sige. So, 3 na silang wala ngayon. Sayang. Sige. Palitan natin. No, wala pa rin. Palitan natin. Okay. Wala na. 3 ang wala ngayon. So, sayang. Palitan natin. Okay. Si Erlinda Lapay. Tingnan natin si Erlinda Lapay kung nasa linya ba. Nabunot na ba ito? Erlinda Lapay, mag-comment ka ng present. Erlinda Lapay. Hong Kong. Hong Kong to, Hong Kong pala to. Erlinda Lapay, mag-comment ka ng present. 1. Present. Present na po. Congratulations. Yung papadala natin, dito lang sa Pilipinas, Okay. Okay, present na po. Okay, very good. So, pang-apat, no? Pangatlo pa? Pangatlo pala. Akala ko na pangatlo. So, congratulations, Sis Erlinda Lapay. Okay. Punta tayo, pangatlo pa lang ito. Dahil daming tulog na.
Okay, pangatlo pa. Okay. Okay, no to? Mila Santos. Tingnan natin kung nasa linya si Mila Santos. Mag-comment ka ng present. Kung nasa linya ka. Mila Santos. Where are you? Mag-comment ka ng present. Mila Santos. Sige nga. Magbilang ako ng 10 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wala pa rin. 9, 10. Wala din. Sige, palitan. Palitan natin. Sayang. Wala. Sige. Pangatlo pa to ha. Dami pala. Ang wala na ngayon. Okay. Okay. Baka biglang gigising yan mamaya. So, pangatlo pa to. Si Gloria Mendoza. Okay. Tingnan natin kung nasa linya si Sis Gloria Mendoza. Mag-comment ka ng present. Gloria Mendoza. Okay. Mag-comment ka ng present. Gloria Mendoza, where are you? Okay, tingnan natin. Magbilang ako ha. 1. Okay, present na po. Congratulations. Gloria Mendoza. Very good. Present agad. Okay. Next. Pang-apat ito. Okay, pang-apat. Tingnan natin. Pang-apat. Okay. Pang-apat. Hope na di tulog itong pang-apat. Si Edna Vinzal. Sige, tingnan natin kung nasa linya ba ito. Mag-comment ka ng present. Edna Vinzal. Are you there? Tingnan natin, be. Okay. Nasa linya ba si Edna? Mag-comment ka ng present. Magbilang ako ng 10, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron bang Mila Santos? Meron. Present na po. Mila Santos, so, counted ka na. Mila Santos. Bale, ika-5. Si Edna. Wala si Edna. Nag-present na ba? Edna. Vinsal, present na. So, ika-5. Sige. Okay. Tingnan natin. Pang-6. Okay, pang-6 ha. Okay. Pang-6. Yung address ninyo at yung size ng t-shirt ha, huwag niyong kalimutang i-text din. Okay. Pang-6 ito. Jonathan Rezada.
Okay, tingnan natin si Jonathan Rezada. Kung nasa linya ba, mag-comment ka ng present. Jonathan Rezada. Okay, mag-comment ka ng present. Jonathan Rezada. Okay, Jonathan. 1, 2. Oh, present. Congratulations. Okay, very good. Oh, nandyan talaga kayo. So, ngayon, ikapito na. Tingnan natin sino kaya ang mabunot natin ngayon. Huwag kalimutan na may pin diyan na number. I-text ninyo. Size ninyo sa t-shirt at yung proper address ninyo. Okay. Pangpito na to, no? Pangpito. Si Maria Lynn Evangelista. Okay, tingnan natin kung nasa linya ba ito. Si Malen Evangelista. Mag-comment ka ng present. Kung nag-aabang pa ba ito o tulog na. Tingnan natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron bang demonyong mahirap palayasin? 7, 8. Asan? Okay, present. Congratulations. Okay. So, okay. Punta tayo sa dila na? Pangwalo? Okay, pangwalo. Ay, salamat. Malapit na tayo natapos. Okay. Pangwalo. Sayang yung wala. Tapos na sana tayo. Okay. Ito, pangwalo. Uy, Bicolana! Tingnan natin kung si Bicolana nasa linya ba. Bicolana. Tingnan natin kung nasa linya ba si Bicolana. Baka tulog na ito. Bicolana, where are you? 1, 2, 3. Wow, present si Bicolana. Congratulations. Nabunot ka rin. Okay. So, 9 na tayo, no? 9. Okay. So, 9. Tingnan natin sa ikasiyam. Sino kaya mabunot ngayon? Sino ang mabunot ngayon? Ikasiyam. Si Loloy's Goldsmith. Di ba nabunot na to? No? Loloy Goldsmith. Tingnan natin kung nasa linya ba si Loloy Goldsmith. Nag-aabang ba ito ngayon? Okay, Loloy, mag-comment ka. Ikasiyam ito, ha? Sana di ka tulog. Loloy, where are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Present na. Okay, present na si Loloy.
Okay. So, ikasampu na to? Okay, last na to. Yay! Last na. Okay, tingnan natin. Ikasampu. Ikasampu. Tingnan natin ha, ikasampu. Okay, sana hindi tutulog. Ikasampu. Sino? Jocelyn Gonzales. Okay, tingnan natin kung nasa linya si Jocelyn Gonzales. Mag-comment ka ng present. Jocelyn Gonzales. Mag-present ka. Nandito ka ba, Jocelyn Gonzales? Mag-present ka. Magbilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, yeah, present. Oh, Jocelyn Gonzales, present. Congratulations. Ito ang 10 na nabuno. Ang dami palang di nag-present ngayon. Jojo, ano to? Show TV. Oh, number 1, Erlinda Lapay. Number 2, Mila Santos. Number 3, Gloria Mendoza. Edna Viensal. Jonathan Rizada. Maria Lynn Evangelista. Bicolana. Loloy Goldsmith. Jocelyn Gonzales. Wow! Congratulations sa inyo. May number dyan. Okay? May number dyan. Ito, t-shirt. Oh. Papadala na yun. Bicolana, meron ka na nito, ha? Papadala namin to. Okay? To. So, message nyo lang kung anong size, ha? Message nyo lang. Wendell, meron po bang demonyong mahirap palayasin? Natural. Lahat ng mga demonyo, mahirap palayasin yon. Lalo na pag indwelling type, yung possessing spirit. Di basta-basta yan. Yung third level ng tinatawag na psychic ability, third level. Di basta-basta yan. No? Kaya nangangailangan ng tinatawag na solemn exorcism. So, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay ngayon. Congratulations sa mga nabuno. Huwag niyong kalimutan. I-text ninyo anong size ng t-shirt ninyo. Ha? At i-text ninyo ang proper address niyo. Nandito na pala. Nabunot ka, protestanting bangag. Sige, gawin kitang 11 na lang. Ha? Tulog ka. Sige. 11 ka. Di na sayang. Padalan kita ng t-shirt. Pero, text mo yung proper address mo, ha? At ang size ng t-shirt mo. So, counted ka. Huwag kang mag-alala. So, okay. So, may tumatawag daw sa kanya. So, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Proper address at proper name, ha? Dahil yun ang papadala namin. Pero, yung nasa ibang bansa, dito lang sa Pilipinas, ang papadala natin, ha? Okay? Bahala na kayo kung saan ninyo i-care off yan at sila na ang magpadala sa inyo kung nasa ibang bansa kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, Frodio et Ecclesia. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to
tithes to the Lord.